Hapon ng Disyembre 28, sa mismong paliparan, pinalayas ako ng sarili kong asawa para maging bantay bahay. Natigilan ako. Ngunit sa halip na magmukmok at umiyak, pinili ko ang pinakamalamig na ganti. Pinalitan ko ang lahat ng kandado ng pinto, pinutol ang lahat ng pinagkukunan nila ng yaman at ginawang isang bangungot ang marangyang bakasyon ng kanyang pamilya sa isang malayong isla. Sa sandaling tinanggihan ng kanyang makapangyarihang credit card, gumuho rin ang kanyang buong pagkalalaki. Mula sa isang taong minaliit at tinapakan, binigyan ko sila ng isang aral na hinding-hindi nila malilimutan. Anong masaklap na katotohanan ang naghihintay sa kanila sa likod ng nakasaradong pinto? Sabi nila, ang swerte ng isang babae ay nakasalalay sa kanyang asawa. Pero para sa akin, sa edad na 34, habang nakatayo sa gitna ng nag-aalab na impyerno ng NAIA Terminal 3 noong Disyembre 28, isang masakit na katotohanan ang tumampal sa akin. Minsan pala, sa mata ng pamilya ng iyong asawa, ang halaga mo ay mas mababa pa sa asong bantay sa probinsya. Naranasan niyo na ba yung pakiramdam na nanginginig ang mga kamay mo sa bigat ng daladala habang ang pawis ay rumaragasa sa iyong likod pero ang puso mo ay nanlalamig na parang yelo? Ganoong-ganoon ang nararamdaman ko ngayon. Ang naiya sa mga araw bago magbagong taon ay isang tunay na bangungot. Ang mga tao ay parang mga langgam na nagkakagulo. Ang ingay ng mga anunsyo sa speaker ay humahalo sa iyak ng mga bata at sigawan ng mga matatanda. Ang alinsangan ng Maynila, kasama pa ang singaw ng libu-libong tao, ay ginagawang siksik at nakakasakal ang hangin. Ako si Elena, isang pharmacist, may-ari ng isang kilalang chain ng botika sa syudad. Pero ngayon, ang itsura ko ay hindi naiiba sa isang kargador. Dala-dala ko sa dalawang kamay ang dalawang malalaking eco bag na puno ng pagkain, may lechon belly, hamon at ilang garapon ng atsarang ako mismo ang gumawa. Nakasukbit sa likod ko ang backpack na puno ng damit ng anak kong si JR, habang sa kabila kong balikat ay nakasabit ang handbag ng biyenan ko dahil masyado raw mabigat at baka mabali ang kanyang marupok na buto. Ilang hakbang sa unahan ko ay ang aking perpektong pamilya. Si Marco, ang asawa ko. 36 na taong gulang, isang sales manager, ay inaayos ang kwelyo ng kanyang branded na polo shirt at hinahaplos ang kanyang buhok na makintab sa pumada. Abala siya sa pagngiti at pag-check-in sa Facebook na may caption, "Family getaway from the holiday rush. Paalam, mausok na Maynila." Sa tabi niya ay si Aling Susan, ang aking biyenan. Nakasuot siya ng isang makulay na bestida, may malaking salaming pang-araw kahit nasa loob ng terminal at walang tigil sa kapapaypay habang sumisigaw, "Bilisan mo naman dyan maglakad, Elena. Kung ganyan kakabagal, baka maiwan tayo ng eroplano." Sa pinakahulihan ay si Paulo, ang bayaw kong 26 anyos. Naka-headphone, nakatutok ang mata sa kanyang cellphone habang naglalaro, at paminsan-minsan ay titingala para magreklamo. Ate naman, bakit hindi ka nag-book ng business class? Nakakapagod makipagsiksikan ng ganito. Nilunok ko ang galit na namumuo sa lalamunan ko at sinubukang sumingit sa dagat ng tao para maabutan sila. Pagdating sa lugar kung saan maghahanda na para sa security check, bagsak kong inilapag ang mga bagahe habol ang aking hininga. Kinuha ko ang isang folder kung saan nakahanda na ang mga plane ticket at ID ng lahat. Akmang iaabot ko na sa kanila, pero hindi kinuha ni Marco ang ticket ko. Kinuha niya lang ang sa kanya, sa nanay niya, kay Paulo, at kay JR. Pagkatapos, tumayo siya sa harap ko at tinignan ako ng isang malamig na tingin. Isang tingin na sa paglipas ng panahon ay naintindihan kong matagal na palang may dalang kalkulasyon. Akin na lahat ng papeles, sabi ni Marco, ang boses niya ay naguutos. Natigilan ako. Mahigpit pa rin ang hawak ko sa folder. Para saan? Pagpasok nyo na. Hawak ko naman, para sa lahat. Kumunot ang noo ni Marco, iritado, na para bang ako ay isang batang mabagal umintindi. Hindi, hindi ka sasama. Ang ingay sa paligid ay biglang nawala. Tulala akong nakatingin sa asawa ko. Anong sabi mo? Inalis ni Aling Susan ang kanyang salamin at ngumusok. Naku, itong si Elena. Tagalog na ang sinasabi ng anak ko. Hindi mo pa maintindihan? Ang mahal-mahal ng tiket ngayon? Tapos lahat ng hotel puno na? Saka kung aalis tayong lahat,
Sinong magbabantay ng bahay? Pasko at bagong taon pa naman. Nagkalat ang mga magnanakaw. Iiwan mo yung kondo na milyones ang halaga para limasin nila? Sumingit si Marco. Ang tono ay puno ng pangaral. Tama si Mama. At saka, ikaw ang panganay na manugang. Desyembre 28 na. Hindi ka man lang ba mag-aasikaso sa bahay, maglilinis ng maayos para masabing disenteng may bahay ka? Nakakahiya sa mga tao. Umuwi ka na. Bantayan mong mabuti ang bahay. Itong biyahe na to, para lang kay Mama at Paulo, para makapag-relax sila. Tumingin ako kay JR, ang anak ko, na tuwang-tuwa habang hawak ang kanyang laruang eroplano. Inosente siyang nagtanong, Mami, bilis na po, lilipad na tayo. Yumuko si Marco at ginulo ang buhok ng anak namin. May gagawin pa si Mami sa bahay, anak. Si Daddy muna at si Lola ang kasama mo, ha? Kumulo ang dugo sa buong katawan ko. 7 taon bilang asawa. Ako ang nag-asikaso sa bawat tableta ni Aling Susan tuwing sumasama ang pakiramdam niya. Ako ang paulit-ulit na nagbayad sa mga utang ni Paulo. Ako ang nag-ipon sa bawat sentimo para mabili ang high-end na kondo na ipinagmamalaki ni Marco bilang bahay niya. At ngayon, sa isang bakasyon na galing mismo sa perang idineposito ko 3 buwan na ang nakalipas, itinatapon ako na parang isang basahan. Pinapauwi mo ko para magbantay ng bahay? Tanong ko ulit. Nanginginig ang boses, pero may diin sa bawat salita. Ako ang bumili ng mga tiket na to. Ako ang nag-book ng hotel. Ngumisi si Aling Susan, isang ngisi na puno ng pang-aalipusta. Pera ng asawa, pagod ng misis. Kung umasta ka, akala mo kung sino ka. Hay nako, mga babae talaga ngayon, imbis na atupagin ng bahay, puro paglalamyerda ang nasa isip. Manatili ka dyan para magbantay yaman. Kung walang asong magbabantay sa bahay, mauubos lahat. Nakatapos niya lang akong ikumpara sa isang asong bantay. Sa sandaling iyon, may nabasag sa loob ko. Ang pagtitiis, ang sakripisyo, ang pekeng karangalan ng pagiging mabuting asawa at manugang na pilit kong isinabuhay sa loob ng 7 taon lahat ay gumuho. Tumingin ako kay Marco. Wala pa rin siyang kibo, nakaunat ang kamay, naghihintay na iabot ko ang mga natitirang dokumento ng booking. Sigurado siya na iiyak lang ako at uuwing parang kawawang tuta, tulad ng dati. Sigurado siya na hindi ako gagawa ng eksena sa gitna ng maraming tao dahil ayokong mapahiya siya. Pero nagkakamali si Marco. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng mamahalin niyang pabango ay biglang naging kasuklam-suklam. Naging kalmado ako sa paraang nakakagulat. Sige, sabi ko. Ang boses ko ay mahina. Gusto mong magbantay ako ng bahay, di ba? Sige. Kinuha ko mula sa folder ang mga printout ng flight booking at ibinigay kay Marco. Ngunit itinago ko ang lahat ng aking ID, ang aking primary credit card, at ang pinakamahalaga sa lahat ang confirmation ng 5-star resort booking na nakapangalan sa akin. Enjoy your trip, sabi ko, diretso sa kanyang mga mata. Pilit ang ngiti sa aking labi, ngunit ang aking mga mata ay matalim na, parang patalim. Hinablot ni Marco ang mga papel. Ayan, ganyan dapat. Pag uwi mo, linisin mo yung kusina. Sabi ni Mama may mga mantika pa raw dyan. Tumalikod siya at kinaladkad ang kanyang maleta. Hindi man lang lumingon sa asawang iniwan niyang nakatayo sa gitna ng nagmamadaling mga tao. Si Aling Susan at Paulo ay masayang sumunod sa kanya, nagtatawanan na para bang nakawala sa isang malaking pabigat. Nanatili akong nakatayo doon, pinapanood ang kanilang mga anino na unti-unting nawawala sa security gate. Sa paligid, ang anunsyo ng mga flight ay parang isang kampana na naguhudyat ng kamatayan ng aming pagsasama. Yumuko ako at kinuha ang maliit kong handbag. Iniwan ang 2 malalaking bag ng pagkain at ang supot ng mga gamot sa tabi mismo ng basurahan. Hindi ko na kailangan ng mga iyon. At siguradong hindi rin nila makukuha ang mga iyon. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad papalabas, salungat sa agos ng mga taong papasok. Walang luhang pumatak. Sa halip gumaan ang pakiramdam ko. Gusto nilang magbantay ako ng bahay. Sige, babantayan ko. Babantayan ko ang bahay na iyon sa paraang hinding-hindi nila inaasahan. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang numero ng isang 24,007 smart lock service. Hello, sir? Pwede po bang pumunta kayo agad sa Horizon Tower sa BGC? Gusto kong palitan ang buong fingerprint door lock system ngayon din. Habang mabilis na tumatakbo ang Grab sa Skyway,
Iniiwan sa likod ang magulo at maingay na naiya. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa akin. Ang Maynila sa hapon ng Disyembre 28 ay payapa sa paraang nakakapanibago. Ang mga kalsadang karaniwang tila parking lot dahil sa traffic ay maluwag na ngayon. Sa magkabilang gilid ng daan ay may mga banderitas at mga parol. Ngunit sa likod ng salamin ng sasakyan, ang mga palamuting ito ay nagpapalamig palalo sa aking puso. Tumingin sa akin ang driver sa rearview mirror, nag-aalala. Ma'am, bakit po kayo lang mag-isang pabalik? Akala ko po marami kayo kanina. May naiwan po ba kayo? Ngumiti ako ng mapait, ang tingin ko ay malayo. Opo, Manong. May naiwan po ako. Naiwan ko po ang respeto sa sarili ko, kaya binalikan ko. Hindi na umimik ang driver. Siguro naintindihan niya o siguro ang lamig ng boses ko ang pumigil sa kanya na magtanong pa. Pagdating sa Horizon Tower sa BGC, ginamit ko ang aking access card para makasakay sa elevator paakyat sa 25th floor. Ang aming 3-bedroom unit na may malawak na tanawin ng syudad ay pangarap ng maraming tao. Pagpasok ko sa loob, naamoy ko pa ang lemon scent ng floor cleaner na ginamit ko kagabi. Lahat ay nasa ayos, makintab sa kalinisan. Sa center table, ang platter ng mga inihanda kong pang Noche Buena ay naghihintay pa rin sa mga bisita. Bumagsak ako sa sofa, naalala ang sinabi ni Aling Susan kanina. Bantay bahay. Tama siya. Ako ang nagbabantay sa bahay na ito, sa literal na kahulugan, 7 taon na ang nakalipas. Bago kami ikasal, si Marco ay isang ordinaryong empleyado lang. Sapat lang ang sahod pero kung gumastos ay parang anak ng milyonaryo. 70% ng perang ipinambili sa kondo na ito ay galing sa pinagbentahan ng lupa ng mga magulang ko sa Bulacan na ibinigay nila sa akin bilang puhunan. Ang natitirang 30%, 30% ay mula sa ipon ko sa aking mga botika. Nakapangalan lang si Marco sa titulo para maganda tingnan sa mata ng ibang tao, para maipagmalaki niya sa mga kaibigan niya na siya ang haligi ng tahanan na nakabili ng bahay sa Maynila. Pero sa loob ng 7 taon, siya at ang buong pamilya niya ay umastang pag-aari nila ito at ako ay isang maswerteng kasambahay na kinupkop nila. Ding-dong, ang tunog ng doorbell ay pumutol sa aking pag-iisip. Dumating na ang locksmith. Isang binatang lalaki na bitbit ang kanyang mga gamit. Itinuro ko ang smart lock na galing pa sa Germany, na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar at madalas ipagmayabang ni Marco sa mga kaibigan niya. Palitan mo to ng pinaka-secure. Burahin lahat ng dating fingerprint at palitan mo na rin ang admin code. Gawin mo na ngayon. Ang tunog ng drill at kalansing ng mga metal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng hapon. Nakakabingi, ngunit para sa akin, para itong musika sa aking pandinig. Bawat tornilyong natatanggal ay isang tanika lang ako mismo ang pumuputol. Habang nagtatrabaho ang locksmith, pumasok ako sa aming home office at binuksan ang laptop. Bilang isang pharmacist at negosyante, ugali kong maging detalyado sa aming pananalapi. Lahat ng gastusin sa pamilya ay nakatala at binabayaran sa pamamagitan ng mga nakalink na bank accounts. Nag-log-in ako sa aking banking app at sa mga service management websites. Una sa listahan, ang Diamond Tier Gym membership ni Marco sa California Fitness. Halos 50,000 isang taon. Kaka-renew ko lang nung isang linggo. Cancel renewal. Request refund, lock account. Sunod, ang membership niya sa isang golf club sa Tagaytay. Dito niya madalas dalhin ng mga kliyente tuwing weekend. Bawat punta niya, ang bill na libo-libo ay sa akin bumabagsak. Send email to suspend membership due to cardholder's inability to pay. Tapos, ang cable TV package para kay Paulo para makapanood ng NBA. Ang mga regular spa sessions na regalo ko kay Aling Susan. Isa-isa kong pinindot ang cancel. 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 Ang mga simpleng pag-click na ito ay may dalang matinding pinsala. Unti-unti kong tinatanggal ang mga pundasyon ng marangyang buhay na kanilang kinatatayuan. Kung wala ako, si Marco ay isang karaniwang lalaki lang na sapat lang ang sahod para sa sarili niya. Paano pa kaya para suportahan ang isang pamilyang puno ng luho at kayabangan? Biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa mesa. Isang notification mula sa Viber group na Masayang Pamilya Cruz. Si Marco ang nag-post sa litrato.
Silang tatlo ay nakaupo sa isang first-class airport lounge. Ang mesa ay puno ng pagkain at alak. Nakangiti si Marco. Habang si Aling Susan ay eleganteng hawak ang isang baso ng red wine. Si Paulo naman ay naka-thumbs up. May kasama itong mensahe mula kay Marco. Asawa ko, lock mo mabuti ang pinto dyan ha. Miss ka na namin. Sayang, wala kang swerte sa buhay. Tiis-tiis ka muna dyan ngayong bagong taon. Dinagdagan pa ito ng isang voice message mula kay Aling Susan. Pinindot ko ang play. Ang matinis niyang boses, kasabay ng malakas na pagbuya, ay umalingaw-ngaw. Elena, huwag mong kalimutang ipalaba yung mga damit ni JR ha. Yung isinuot niyang suit medyo lukot. At saka, huwag mong ubusin yung hamon. Magtira ka para sa akin, ipiprito ko pag uwi namin. Tinitigan ko ang screen. Wala na akong nararamdamang galit, natatawa na lang ako. Nagpapakasasa sila sa mga huling sentimo na nakuha nila mula sa akin. Hindi nila alam na ang priority pass card na ginamit nila para makapasok sa lounge na iyon ay isang supplementary card lang na ako ang nag-apply para kay Marco. At maya-maya lang, kapag nireport ko na itong nawawala sa app, ang card na iyon ay magiging isang pirasong plastic na lang na walang silbi. Ang locksmith ay nagpunas ng pawis sa noo at tinawag ako. Ma'am, tapos na po. Pwede na po ninyong iset ang fingerprint nyo bilang admin. Lumabas ako at inilagay ang aking hinlalaki sa sensor. Beep. Umilaw ng berde. Tinanggap na ng kandado ang bago at nag-iisang nitong amo. Nagbayad ako sa locksmith at dinagdagan ko pa ng 500 piso bilang pamasko. Nagpasalamat siya ng husto at umalis. Ang mabigat na pinto ay sumarado. Narinig ko ang tunog ng electronic lock na automatikong gumalaw at nagsara ng mahigpit. Sumandal ako sa pinto at tinignan ang walang taong bahay. Ayan, tapos na. Unang hakbang. Ang bahay na ito ay isa ng kuta na hindi mapapasok ni Numan. Sino man sa kanila ang bumalik dito ay sasalubungin ng malamig na pagtanggi ng makina. Sumapit ang alas 5 ng hapon, Disyembre 28. Pumasok ako sa kwarto at kinuha ang maliit kong maleta. Hindi ko kailangan magdala ng marami. Ilang simpleng damit lang. Tinipon ko ang lahat ng aking alahas, mga passbook, titulo ng lupa at bahay, at inilagay sa aking personal na safety deposit box. Pinalitan ko rin ang password nito. Hindi ako dito mag-iisa magbagong taon. Mayroon akong lugar na uuwian. Isang lugar kung saan hindi ako asong bantay, hindi ako isang printing machine ng pera, kundi isang pinakamamahal na anak. Binuksan ko ulit ang Viber group, akmang magta-type ng isasagot, pero binura ko rin. Hindi na kailangan. Ang mga salita ay wala ng saysay ngayon. Ahayaan kong ang katotohanan ang sumagot sa kanila. Ang aking pananahimik ngayon ay magiging isang malakas na kulog sa mga susunod na araw. Pinatay ko ang mga ilaw. Ang apartment ay binalot ng dilim. Tanging ang mga ilaw mula sa kalsada sa ibaba ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Kinaladkad ko ang aking maleta palabas. Ang tunog ng mga gulong nito sa sahig ay tila isang deklarasyon ng aking paglaya. Uuwi na ako sa aking mga magulang. At ang tunay na laro, ngayon pa lang magsisimula. Hapon ng Disyembre 30. Habang ang mga huling sinag ng araw ng taon ay dahan-dahang naglalaho sa mga bubungan ng Maynila, sa El Nido, Palawan, ang bangungot ng pamilya ni Marco ay tunay na nagsisimula pa lamang. Lumapag ang kanilang eroplano sa Palawan na may 2 oras na delay, isang karaniwang espesyalidad tuwing Kapaskuhan. Paglabas pa lang nila sa arrival area, ang mainit at maalinsangang hangin ng probinsya ay sumalubong sa kanila dahilan para magsimulang manlagkit ang makapal na foundation sa mukha ni Aling Susan. Sumakay sila ng van patungo sa isang 5-star resort sa may Leo Beach kung saan si Elena ay nag-book 3 buwan na ang nakalipas sa isang discounted rate gamit ang kanyang platinum membership card. Pumasok si Marco sa eleganteng lobby. Ang mabangong amoy ng lemongrass, ang mahinang tugtog, at ang malamig na hangin mula sa aircon ay nagpabalik ng kanyang kumpiyansa. Mayabang niyang sinabi sa receptionist habang tinatapik ang mamahaling marmol na counter, check-in para sa amin. Apelyido Cruz. Yung pinakamalaking villa ha? Ngumiti ng propesyonal ang babaeng receptionist at nagsimulang mag-type sa kanyang computer. Ngunit ang ngiting iyon ay biglang napawi. Kumunot ang kanyang noo, nag-type ulit, at pagkatapos ay tumingala kay Marco na may halong pag-aalala.
Naku sir, pasensya na po. Ang booking niyo po ay nakalagay na canceled sa aming system mula pa po noong 5:30 ng hapon, December 28. Natigilan si Marco. Anong sabi mo? Sinong nag-cancel? Wala akong kinakansela. Sir, ang cancellation po ay ginawa mula sa main account na ginamit sa pag-book, ang account po ni Ginang Elena Cruz. Naka-receive na rin po kami ng confirmation email. Si Aling Susan, na nakaupo sa waiting area, ay narinig ang pagtaas ng boses ng anak kaya dali-dali siyang lumapit. Anong nangyayari anak? Bakit ang tagal? Nangangalay ng mga binti ko. Humarap si Marco sa ina. Ang mukha niya ay namumutla. Ma, kinansela ni Elena yung booking. Ano? Napasigaw si Aling Susan. Ang matinis niyang boses ay ikinalingon ng ilang dayuhang turista. Ang lakas ng loob niya. Tawagan mo siya ngayon din. Sabihin mo i-book niya ulit. Ngayon na. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga kamay. Tinawagan niya ako. Ngunit sumagot lang ang operator. The number you have dialed is currently not in service. Matagal ko nang na-block ang numero nilang lahat, si Marco, si Aling Susan, pati si Paulo sa sandaling tumapak ako sa bahay ng aking mga magulang. Miss, may bakante pa ba kayong kwarto? Magbubuk na lang ako ulit ngayon. Sabi ni Marco. Sinusubukang sagipin ang natitirang pag-asa, ngunit ang boses niya ay garalgal na. Umiling ang receptionist, ang mga mata ay puno ng awa. Sir, December 30 po ngayon. Fully booked na po kami, 2 buwan pa lang ang nakalilipas. Hindi lang po kami, kundi halos lahat ng 4 at 5 pong star hotel sa buong El Nido. Napatayo silang 3 na parang mga estatwa sa gitna ng marangyang lobby. Hinagis ni Paulo ang kanyang maleta sa sahig. Sabi na nga ba nakakapagod na nga sa eroplano tapos wala pa pala tayong tutulugan. Baliw na yata si ate. Pinalabas sila mula sa lobby dahil sa pag-iingay. Nagsimula ng dumilim. Kasabay nito, sa isang maliit na bahay na may malaking puno ng aratilis sa isang bayan sa Bulacan, nakaupo ako sa tabi ni inay habang naghihimay kami ng gulay. Ang bango ng nilulutong hamonado at inihaw na isda ay nagmumula sa kusina, humahalo sa amoy ng insenso mula sa altar. Walang nagtanong sa akin kung bakit ako umuwi mag-isa dala ang isang maleta noong hapon ng Disyembre 28. Ang aking mga magulang, parehong retiradong guro, ay simpleng binuksan ang pinto at sinabing, ang mahalaga, umuwi ka. Halika na, maghugas ka ng kamay at kumain na tayo. Ang tahimik na pag-unawang iyon ay mas nagpaiyak sa akin kaysa sa anumang salita ng pag-alo. Sa loob ng 7 taon, pagod na pagod ako sa kusina ng aking mga biyenan, naghahanda ng kung ano-anong putahe para lang masunod ang sopistikadang panlasa ni Aling Susan. Ni minsan, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong maupo ng payapa at maghimay ng gulay habang nakikinig sa mga kwento ni Itay. Elena, anak, pumayat ka yata, sabi ni Itay habang nagtitimpla ng tsaa. Kumain kang mabuti para lumakas ka. Ngayong bagong taon, dito ka lang sa bahay. Kahit anong oras mo gustong gumising, okay lang. Tumingin ako kay Itay. Mas dumami na ang puting buhok niya. Kumirot ang puso ko. Opo, Tay. Ngayong bagong taon, hindi po ako aalis. Dito lang ako sa bahay natin. Sa bahay natin. Ang 3 salitang iyon, napakasarap pakinggan. Sa Palawan, pagkatapos ng ilang oras na pag-iikot, sakay ng tricycle, pagkatapos tanggihan ng 10-10 hotel at inn, sa wakas ay nakahanap din ng matutuluyan ang pamilya ni Marco. Ito ay isang mumurahing inn na tinatawag na Dapit Hapon Inn, nakatago sa isang madilim at makipot na iskinita. Ang ilaw sa signboard nito ay pundina, kaya ang natira na lang ay Dapit Hapon. Ang nag-iisang kwartong bakante ay isang maliit na silid na may 3 single beds. Ang bedsheet ay naninilaw na at may amoy kulob na tipikal sa mga lugar na malapit sa dagat. Ang presyo para sa bagong taon, 2,500 piso isang gabi. Pag-upo pa lang ni Aling Susan sa kama ay napatalon na siya. Ano ba to? Ang tigas parang bato. Mababali ang likod ko dito. Nasaan yung unan? Yung herbal pillow na laging dala ni Elena para sa akin, nasaan? Pagod na inihagis ni Marco ang kanyang bag sa isang sulok, basang-basa ng pawis ang kanyang branded na damit. Ma, tiis muna tayo. Saan pa ba tayo hahanap ng iba? Hindi naman dinala ni Elena, kaya walang herbal pillow.
Si Paulo naman ay abala sa pagkalikot sa lumang aircon, na ang ingay ay parang traktora. Kuya Marco, isang bar lang ang wifi dito. Hindi ako makapag-ML. Ang init pa, ang daming lamok. Nagkatinginan silang tatlo, kumakalam ang mga sikmura. Sa paghahanap ng matutuluyan, hindi na sila nakakain. 10:00 na ng gabi, bisperas ng bagong taon. Ang mga disenteng kainan ay sarado na para makapag-media noche ang kanilang mga empleyado. Ang bukas na lang ay ilang karinderya sa tabi ng daan. Napilitan si Marco na bumili ng 3 styro box ng malamig na kanin at piniritong manok. Ang media noche ng sosyal na pamilya ay naganap sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng kanilang kwarto sa Dapit Hapon Inn. Habang kumakain, nagsimulang tumulo ang luha ni Aling Susan dahil sa sama ng loob. Naalala niya ang handaan nila noong nakaraang taon na inihanda ni Elena Morcon, embutido, manok na niluto sa pinya, at mainit na sabaw. Yung asawa mo, gusto talaga tayong patayin sa hirap, Marco. Sabi niya habang nanggigigil na ibinababa ang kanyang kutsara. Hindi nagsalita si Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay namumula sa galit. Hindi pa rin siya makapaniwala na kaya itong gawin ni Elena. Akala niya, isang pagkakamali lang ito o isang simpleng tampo. Naniniwala pa rin siya sa kanyang kapangyarihan bilang asawa. Bukas, aayusin ko to. Hindi niya kayang magmatigas ng matagal. Pagsapit ng hating gabi, ang tunog ng mga paputok ay maririnig mula sa TV. Sa aming bahay sa Bulacan, ang buong pamilya ko ay masayang nakapalibot sa hapagkainan. Inabutan ako ni Itay ng isang pulang angpao, nakangiti. Manigong bagong taon, anak. Kalimutan mo na ang nakaraan. Simulan mo ulit. Kinuha ko ang angpao, pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagkabata. Ang init mula sa kamay ni Itay, ang bango ng insenso, ang tawa ni Inay, lahat ay humihilom sa mga sugat sa aking puso. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang malinis na hangin ng kalayaan. Kasabay nito, sa Dapit Hapon Inn, ang mga paputok sa labas ay mahina at kalat-kalat. Tulog na si Paulo sa pagod. Si Aling Susan ay nakatalikod, umiinda sa sakit ng likod. Si Marco naman ay nakaupo sa maliit at inaamag na balkonahe, nagsisigarilyo. Tiningnan niya ang kanyang telepono, binuksan ang Facebook profile ko. Kakapost ko lang ng isang litrato ng aming masayang media noche kasama ang aking mga magulang. Ang caption ay maikli lang. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa layo ng narating, kundi sa pakiramdam na nasa tahanan ka kung saan ka tunay na kabilang. Manigong bagong taon sa sarili kong nagsisimula muli. Itinapon ni Marco ang sigarilyo sa sahig at tinapakan nito. Isang malabong takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Hindi ito takot sa gutom o hirap. Ito ang takot ng isang taong biglang napagtanto na nawala na sa kanya ang nag-iisang alas niya, ang pagtitiis ng kanyang kalaban. Ang gabing iyon ng salubong ay tuluyan ng naghiwalay sa kanilang mga mundo. Ang isa ay sumasalubong sa pagsikat ng araw, habang ang isa ay dahan-dahang nilalamon ng kadiliman. Ang nakakasilaw na sikat ng araw sa El Nido ay tumagos sa manipis at murang kurtina ng Dapit Hapon Inn, direktang tumama sa mukha ni Marco. Tamad niyang iminulat ang mga mata. Ramdam ang pananakit ng buong katawan na para bang binugbog siya. Ang luma at lumubog na spring mattress ay pinahirapan ng kanyang likod na sanay sa mamahaling kama buong gabi. Sa kabilang kama, si Aling Susan ay daing pa rin ng daing, hinahampas-hampas ang kanyang balakang. Naku, Panginoon ko, ang hirap ng buhay ko. Bagong taon, ang ibang tao ay nasa malambot na kama. Pero heto ako, nakakulong sa lungga ng daga. Nasaan na si Marco? Gising! Gisingin mo yan. At isipin mo kung paano tayo kakain at mabubuhay ngayon dahil hindi ko na kaya sa lugar na to. Bumangon si Marco. Pilit inaayos ang magulo niyang buhok. Ang natitirang kayabangan ng isang lalaking sanay na maging haligi ng tahanan ay biglang bumalik. Sobrang kahiyahiya na ang nangyari kahapon. Ngayon, unang araw ng bagong taon, desidido siyang bawiin ang dangal ng kanilang pamilya. Ma, relax lang kayo. Aksidente lang yung kahapon. Ngayon, dadalhin ko kayo sa pinakasikat na seafood restaurant dito. Kakain tayo sa harap mismo ng dagat. Pagkatapos, pupunta tayo sa isang island tour at mamayang gabi, hahanap ako ng mas disenteng hotel.
Narinig ni Paulo ang tungkol sa gagawin nila at biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Yan. Yan ang kuya ko. Nakita ko sa review, sikat daw yung seafront grill. Puro lobster at sugpo. Tara na kuya. Gutom na ko. Nagbihis ang buong pamilya. Kahit sa isang sira-sirang insila na tulog, kailangan pa rin maging presentable sa labas. Nakaputing polo shirt at slacks si Marco. Nag-spray ng mamahaling pabango para matabunan ng amoy kulob na kumapit sa kanyang damit. Dinala sila ng isang van sa pinakasikat na seafood restaurant sa sentro ng bayan. Ang sariwang hangin mula sa dagat, ang alon na humahampas sa dalampasigan at higit sa lahat, ang mga tingin ng paghanga mula sa ibang mga customer nang bumaba sila sa sasakyan, ay nagpabalik sa pakiramdam ni Marco na siya ay isang hari. Pag-upo sa mesa, hindi na niya tiningnan ang menu. Mayabang niyang tinawag ang waiter. Boss, bigyan mo kami ng 2 malalaking sugpo. Yung A1, gawin mong butter garlic. Isang malaking lapu-lapu, steamed in soy sauce. Yung buhay ha, kunin niyo sa aquarium. Dagdagan mo na rin ng inihaw na pusit at sinigang na hipon para sa nanay at pamangkin ko. At para sa inumin, ilabas mo yung pinakamahal niyong white wine. Narinig ni Aling Susan ang mga in-order at tila nabuhayan siya ng loob, nakalimutan na ang sakit ng likod. Naku anak, dahan-dahan lang, baka hindi natin maubos. Kumain lang kayo ma. Buong taon kayong naghirap. Barya lang to. Malakas na tumawa si Marco, tinatapik-tapik ang makapal niyang leather wallet sa bulsa ng pantalon. Buo ang tiwala niya. Kahit wala siyang gaanong cash, ang kanyang Platinum credit card na may P200,000 pesos na limit ay ang kanyang sandata. Isa itong supplementary card na kinuha ni Elena para sa kanya, para magamit niya sa pag-entertain ng mga kliyente. Ang kanilang pananghalian ay naging isang peking selebrasyon. Kumain sila ng kumain na para bang pambawi sa tuyong manok na kinain nila kagabi. Si Paulo ay nag-livestream pa habang kumakain. Hello everyone! First lunch of the year, lobster dito sa El Nido. Ganda ng view, A+ ang food. Makalipas ang 2 oras, ang natira na lang sa mesa ay mga balat ng hipon at alimango. Si JR, na busog, ay masayang nagtatakbo malapit sa aquarium. Bill out! Pitik ni Marco sa kanyang daliri, kilos ng isang tunay na big boss. Lumapit ang waiter, dala ang bill, magalang na iniabot. Sir, ang total po ng bill nyo ay 12,500 piso po. Kasama na po ang service charge at holiday surcharge. Medyo nagulat si Aling Susan sa halaga, pero nang makita niyang kalmado lang ang anak, nagpatuloy siya sa pag-aalis ng tinga. Kinuha ni Marco ang kanyang makintab na Visa Platinum card, inipit sa bill folder, at marahang itinulak papunta sa waiter. Card. Straight yan. Sumandal siya sa upuan, iwinawas-iwas ang paa, habang nakatingin sa asul na dagat. Sa isip niya, kinakalkula na niya kung anong magandang caption ang ilalagay niya sa Facebook, kasama ang litrato ng resibo para asarin si Elena. Beep, beep, beep. Ang tunog ng POS terminal ay tuyo at paulit-ulit. Kumunot ang noo ng waiter. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Bumalik siya sa kanilang mesa, halatang hindi komportable. Sir, pasensya na po. Nag-error po yung transaction. Mukhang nakalock po yung card niyo o na-reach na po yung limit. Sumimangot si Marco. Ang ngiti niya ay biglang naglaho. Anong error? 200,000 ang limit niyan. Kakaswipe ko lang yan pambili ng plane ticket. Baka sira yung makina nyo. Sir, 3 beses ko na po sinubukan. Ang lumalabas pong error code ay card blocked by primary card holder. May iba po ba kayong card o cash? Ang masayang hangin sa kanilang mesa ay biglang nanigas. Huminto si Aling Susan sa pag-aalis ng tinga. Ibinaba ni Paulo ang kanyang telepono. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa noo ni Marco. Hinablot niya ang card at tinitigan ito na para bang isang taksil. At bigla niyang naalala, supplementary card. Ang primary card holder ay si Elena. Nanginginig ang kamay ni Marco na kinuha ang telepono. Tinawagan niya si Elena gamit ang numero ng may-ari ng inn na hiniram niya kaninang umaga dahil block na ang sarili niyang numero. Sumagot ang kabilang linya pagkatapos ng 2 ring. Mahinang maririnig ang tunog ng kampana ng simbahan sa background. Hello? Sino to? Ang boses ni Elena ay mahinahon at kalmado. Anong kalokohan to ha?
Sigaw ni Marco sa telepono, hindi na mapigilan ng sarili. Bakit mo nilock yung card? Alam mo bang nakatayo ako ngayon sa gitna ng restaurant at lahat ng tao nakatingin sa akin? I-unlock mo yan ngayon din. Natahimik si Elena ng isang segundo. At pagkatapos ay nagsalita, bawat salita ay matalas na parang kutsilyo. Ah, ikaw pala Marco. Di ba sabi mo sa akin magbantay ako ng yaman? Masyado ka kasing magastos kaya naisip kong bantayan ko na rin ang pera para sa'yo. Para makatipid ka. Di ba yun naman ang gusto mo? Baliw ka na. Yung bill, mahigit 2,000. Saan ako kukuha ng pambayad? Gusto mo bang sirain ang pagkalalaki ko? Umungol si Marco. Ang mukha niya ay pulang-pula na. Ang lahat ng mata sa restaurant, mula sa mga customer hanggang sa mga staff, ay nakatuon na sa lalaking nakaputing polo shirt na sumisigaw sa telepono. Pagkalalaki? Mahinang tumawa si Elena. Magkano ba ang halaga ng pagkalalaki mo? Katumbas ba yan ng 7 taon ng kabataan ko na ginugol ko para pagsilbihan ng pamilya mo? Kung may pera kang pambili ng lobster, gamitin mo ang sarili mong pera. Huwag mong gamitin ang pera ng asong bantay na to. Paalam. Tuwat, tuwat, tuwat. Bumagsak ang kamay ni Marco. Halos mabitawan ang telepono. Anong sabi niya, anak? Nanginginig na tanong ni Aling Susan. Namutla ang kanyang mukha kahit tirik ang araw. Nilak. Nilak niya yung card. Permanenteng nakalak. Halos pabulong na sabi ni Marco. Paano na yan? Natarantang kinapa ni Paulo ang kanyang bulsa. 500 na lang ang pera ko. Hinalughog ni Aling Susan ang kanyang bag at nakuha ang ilang lukot na pera, mga regalong ang pao at ilang 500 pisong itinago niya sa ilalim. 2,000 lang ang dala kong cash. Akala ko ba sagot mo lahat? Hinalungkat ni Marco ang sarili niyang wallet. Ang lahat ng cash na dala niya, kasama ang pera ng kanyang ina at kapatid, ay umabot lang sa kulang-kulang 4,000 piso. Ang bill ay 12,500 peso. Ang manager ng restaurant ay kanina pa pala nakatayo sa tabi nila, nakahalukip-kip, ang mukha ay hindi na magalang kundi malamig at mapagbantay. Ano po sir, makakapagbayad po ba kayo? O gusto niyong tumawag na ako ng pulis para ayusin to? Ang salitang pulis ay parang kidlat na tumama sa kanila. Si Marco, ang lalaking laging ipinagmamalaki na siya ay matagumpay, isang sales manager, ngayon ay nakayuko sa harap ng isang binatang manager. Napilitan siyang hubarin ang Swiss watch sa kanyang kamay, isang regalo mula kay Elena noong kanilang 5th wedding anniversary, at ipinatong ito sa mesa. Pwede bang iwan ko muna to bilang prenda? Babalikan ko agad, kukuha lang ako ng pera. Nagkaproblema lang. Biglang nilak ng misis ko yung card. Ang boses ni Marco ay halos hindi marinig, basang-basa ng pawis ang likod ng kanyang damit. Kinuha ng manager ang relo, sinuri ito at pagkatapos ay nagbuntong hininga. Sige, hawak ko to. Bibigyan ko kayo hanggang mamayang gabi para dalhin dito ang kumpletong bayad. Kung hindi, itatawag ko na kayo sa pulis sa salang estafa. Tahimik na lumabas ng marangyang restaurant ang pamilya ni Marco. Walang sinumang nangahas na mag-angat ng tingin. Ang mga bulungan at hagikgikan mula sa ibang mga mesa ay parang mga karayom na tumutusok sa kanilang balat. Tingnan mo yon. Ang sosyal manamit, yun pala manloloko. Naku, lalaking ganyan inilak ng asawa yung card. Siguradong ng babae yan. Ang sikat ng araw ay nagniningning pa rin, pero para kay Marco, ang langit ay tuluyan ng gumuho. Wala na silang ni isang kusing sa bulsa, may utang na nakabitin sa kanilang ulo, at ang sikmurang kabubusog lang sa lobster ay biglang humilab dahil sa takot. At ang tunay na trahedya, ngayon pa lang magsisimula nang mapagtanto nilang wala silang perang pambili ng gamot para sa biglaang allergy ni JR. Ang masikip na kwarto sa Dapit Hapon Inn ay binalot ng kadiliman. Tanging ang madilaw na ilaw mula sa poste sa labas ang sumisilip sa siwang ng bintana. Ang tunog ng dekuryenteng bentilador ay parang pag-ungol ng isang matandang naghihingalo. Hindi makatulog si Marco. Ang imahe ng tinanggihang credit card at ang mapanghusgang tingin ng manager ng restaurant ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ngunit ang tunay na bangungot ay hindi nagmula sa mga alaalang iyon, kundi sa nakakapangilabot na iyak ni JR pagsapit ng 2:00 ng madaling araw. Daddy, ang kati-kati po, huhu! Napabalikwas si Marco.
at kinapa ang switch ng ilaw. Pagkatapos ng dalawang pagkurap, bumuhos ang liwanag at inilantad ang isang nakakakilabot na tanawin. Si JR ay nagpapagulong-gulong sa kama, hinakamot ng husto ang kanyang leeg at dibdib. Ang buong katawan ng bata, mula mukha hanggang paa, ay puno ng mga naglalakihang pantal na namumula at namamaga na parang tinapay na umalsa. Ang kanyang mga labi ay manas na manas at ang mga mata niya ay halos hindi na maidilat. Naku! Yung allergy! Inatake ng allergy sa seafood. Si Aling Susan, na nagising sa sigaw, ay napabangon. Ang mukha ay wala ng kulay. Lumapit si Marco sa anak, hindi alam ang gagawin. Naalala niya ang marangyang pananghalian nila kanina, napakaraming sugpo at alimango ang kinain ng bata. Sa bahay, si Elena ang laging maingat na kumokontrol sa pagkain ng kanilang anak o kung kakain man, pinapainom niya muna ito ng anti-allergy na gamot kalahating oras bago kumain. Yung gamot, nasaan ang gamot? Sigaw niya. Lumingon sa inaantok pang si Paulo. Hanapin mo sa maleta. Baka naglagay dyan ang ate mo. Kinusot ni Paulo ang kanyang mga mata at dali-daling hinalughog ang maleta. Damit, charger, cellphone, naghambalang ang lahat. Wala kuya. Puro damit lang. Akala ko ba binigay niya sa'yo? Isang matalim na kirot ang tumusok sa isipan ni Marco. Bigla niyang naalala ang eksena sa naiya. Ang isang asul na plastic bag na puno ng mga gamot na maingat na inihanda ni Elena, bawat isa ay may label. Gamot ni JR, gamot ni Mama. Ang supot na iyon. Iniwan iyon ni Elena sa tabi ng basurahan noong pinalayas niya ito. Nakita mismo ng kanyang dalawang mata at ninisian pa niya ito dahil sa isip-isip niya. Akala mo naman kung saan tayo pupunta? Ang dami-daming gamot. Ngayon, ang dami-daming gamot na iyon ang nag-iisang salbabida na wala sila. Daddy, hirap, akong huminga. Pautal-utal na sabi ni JR, ang dibdib niya ay mabilis na tumataas baba. Nagsisimula na siyang magpakita ng sintomas ng anaphylactic shock. Diyos ko, hindi na siya makahinga. Dalhin niyo sa ospital. Bilis! Humagulgol si Aling Susan. Nanginginig ang mga kamay habang kinukuha ang kanyang bag. Ngunit pagtayo niya, bigla siyang natumba pabalik sa kama. Inatake siya ng high blood pressure dahil sa matinding pag-aalala at stress. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Habol ang hininga. Ay hindi ko na kaya. Nahihilo ako. Ang maliit na kwarto ay biglang naging isang tunay na impyerno. Sa isang banda, ang kanyang anak ay nangingitim na dahil sa hirap huminga. Sa kabila, ang kanyang ina ay nakahandusay dahil sa alta presyon. Si Paulo, ang binatang 26 anyos, ay tulala sa gitna ng silid, ang mukha ay kasing putla ng papel. Kuya, anong gagawin natin? Tawag tayo ng ambulansya. Sinabunutan ni Marco ang sarili. Ang pawis ay parang gripo sa kanyang mukha. Ambulansya? Saan tayo kukuha ng pera? Wala na siyang ni isang piso sa bulsa. Naisanla na ang relo, nakalock ang card, at wala nang load ang telepono. Bantayan mo si Mama! Dadalhin ko si JR sa botika! Sigaw niya kay Paulo, saka mabilis na binuhat si JR at tumakbo palabas. Madaling araw ng Enero 2. Ang mga kalsada ay walang katao-tao. Ang hangin mula sa dagat ay hindi na malamig kundi maalat at humahapdi sa balat. Takbo ng takbo si Marco habang buhat ang anak. Botika. Botika. Nasaan? Bulong niya na parang baliw. Ang mga mata ay ligaw na naghahanap ng berdeng krus. Ngunit Enero 2 ngayon. Lahat ng botika, malaki man o maliit, ay sarado at may nakapaskil na pulang papel sa pinto. Sarado hanggang Enero 5. Si JR sa kanyang likod ay unti-unti nang nanghihina. Ang tunog ng kanyang paghinga ay palakas ng palakas. Isang matinding takot ang bumasag sa puso ni Marco. Kailanman ay hindi niya naramdaman na ganito siya kawalang silbi at kahabag-habag. Bilang isang lalaki, isang asawa, isang ama, hindi man lang siya makapagbigay ng isang tableta para sa kanyang anak sa oras ng pangangailangan. Naalala niya si Elena. Naalala niya ang mga gabing nilalagnat si JR. At si Elena ang gising buong magdamag. Nagpupunas, kumukuha ng temperatura, nagtitimpla ng gamot,
Naalala niya ang maliit ngunit matatag na anyo ni Elena sa loob ng puting uniforme nito, laging kalmado sa lahat ng sitwasyon. Dati, para sa kanya, lahat ng iyon ay obligasyon ni Elena. Dati, nginungusuan niya pa ito kapag naglalagay ng sandamakmak na gamot sa maleta. Ngayon, napagtanto niya na ang buhay pala ay isang labanan at si Elena lang ang nag-iisang nagbigay sa kanya ng sandata ngunit siya mismo ang nagtapon nito. Pagkatapos ng halos 2 kilometrong pagtakbo, pagod na si Marco. Sa kabutihang palad, nakakita siya ng isang maliit na pribadong klinika na may bukas na ilaw. Pumasok siya na parang isang bagyo. "Dok, tulungan niyo po ang anak ko. Malubha po ang allergy niya." Ang isang matandang doktor na naka-duty ay mabilis na inasikaso si JR at inihiga sa kama. Pagkatapos ng mabilis na pagsusuri, tinurukan niya ang bata ng gamot laban sa shock at isinalang sa nebulizer. Paglipas ng kalahating oras, unti-unting naging normal ang paghinga ni JR. Ang mga pantal ay nagsimula ng kumupas. Napaupo si Marco sa sahig, sumandal sa malamig na pader, at nagpakawala ng isang malalim na hininga. Salamat sa Diyos. Ngunit hindi pa tapos ang bangungot. Inalis ng doktor ang kanyang stethoscope. Okay na ang bata pansamantala, pero kailangan pa ring obserbahan. Pumunta na po kayo sa counter para bayaran ang gamot at serbisyo. Ang lahat po ay 1,500 piso. 1,500. Isang maliit na halaga kumpara sa mga libo-libong ginagastos ni Marco sa inuman. Ngunit ngayon para itong isang bundok. Hinapa ni Marco ang kanyang walang lamang bulsa. Tumingala siya sa doktor, ang muka ay gusot sa kahihiyan. "Dok, pasensya na po. Nakalimutan ko po yung wallet ko. Pwede po bang utangin ko muna? Iiwan ko po ang ID ko." Kumunot ang noo ng matandang doktor. Tiningnan ng branded ngunit marumi ng damit ni Marco, saka umiling. Mga kabataan talaga ngayon. Magbabakasyon, pero walang perang pambili ng gamot para sa anak. Sige na, iwan mo na lang ang ID mo. Dalhin mo ang bayad bukas ng umaga. Yumuko si Marco, pabulong na nagpasalamat. Kailanman ay hindi pa siya napahiya ng ganito. Pagbalik ni Marco sa inn, maliwanag na. Pagpasok niya sa kwarto, sumalubong sa kanya ang matapang na amoy ng Vicks. Si Aling Susan ay nakahiga at daing ng daing, may malaking salompas sa noo na hiningi lang ni Paulo sa may-ari ng inn. Pagkakita kay Marco, halos maiyak si Paulo. "Kuya, yung may-ari ng inn naniningil na ng bayad sa upa," sabi niya. "Mukha raw tayong mga takas, baka daw takbuhan natin siya kaya kailangan na raw magbayad araw-araw." Sabi ko wala ka. Nasa baba siya ngayon, nag-iiskandalo. Ibinaba ni Marco si JR sa kama. Tumingin siya sa paligid ng sira-sirang kwarto, sa kanyang inang may sakit, sa kapatid niyang walang silbi, at sa anak niyang kagagaling lang sa bingit ng kamatayan. Lahat sila ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng solusyon. Pero saan siya kukuha ng solusyon? Ang sikmura niya ay kumakalam sa gutom, ang lalamunan niya ay tuyong-tuyo at higit sa lahat, ang pagsisisi ay unti-unting umuubos sa kanya. Kung nandito si Elena, hindi sana na-ospital si JR. Kung nandito si Elena, may gamot sana si Mama. Kung nandito si Elena, nasa isang malamig na villa sana sila, hindi sa lungga ng daga na ito. Kinuha niya ang kanyang telepono, 5% na lang ang baterya. Binuksan niya ang kanyang contacts. Nanginginig ang kanyang daliri habang hinahanap ang pangalang Mahal Ko na hindi pa niya napapalitan. Tinawagan niya ito. Hindi para mag-utos, kundi para magmakaawa. Ngunit ang sumagot sa kanya ay ang malamig na boses ng operator. "The number you have dialed is currently not in service." Tuluyan ng pinutol ni Elena ang lahat ng daan pabalik. Hindi lang ang card niya ang nilock, kundi pati na rin ang kanyang awa. Binitiwan ni Marco ang telepono. Naintindihan niya na ang krisis sa kalusugan na ito ay simula pa lang ng isang mas malaking pagbagsak na darating bukas kapag wala na silang pera, wala ng gamot, at wala ng paraan para makauwi. Ang sikat ng araw sa umaga ng Enero at 3, ang init na tila kayang tunawin ng bakal, ay parang sumusunog na rin sa pag-asa ng mga tao. Sa dapit hapunin, ang hangin ay sobrang bigat na parang hinihiwa. Ang pamilya ni Marco ay nasa pinakamababang punto na ng kanilang buhay. Ang kanilang pera ay ubus na, hanggang sa huling sentimo.
Ang credit card ay nananatiling isang pirasong plastic na walang silbi. Si Aling Susan ay nakahiga lang sa kama, humihina na ang itsura, at nagrereklamo na gusto niyang uminom ng bird's nest soup at kumain ng lugaw na may abalone mga luhong kailanman ay hindi na nila maaabot. Si JR, pagkatapos ng atake ng allergy kagabi, ay medyo bumuti na pero nilalagnat pa rin at iyak ng iyak dahil sa kati at init. Si Marco ay nakaupo sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod, ang mga mata ay may maitim na bilog, nakatitig sa screen ng cellphone na may 3% pang baterya. Tinitingnan niya ang mga flight booking apps, umaasa sa isang milagro, ngunit ang katotohanan ay mas malupit pa sa kanyang inaasahan. Ang mga flight mula Palawan papuntang Maynila sa Enero, a 3, a 4 at a 5 ay lahat may nakasulat na pulang-pula, sold out. Ang iilang business class seats na natitira ay nagkakahalaga na ng 8 hanggang 9,000 piso bawat isa. Isang halagang imposible para sa kanilang sitwasyon ngayon. Ang mga nagbebenta naman sa labas ay humihingi ng doble o tripling presyo at wala naman siyang perang pambayad. Kuya, sabi ng may-ari ng inn, kung hindi raw tayo makakabayad para sa 2 gabing upa at sa mga in-order nating pagkain, kukunin niya raw lahat ng bagahe natin at tatawag ng pulis. Sabi ni Paulo na kababalik lang mula sa baba para humingi ng mainit na tubig. Namumutla, yumuko si Marco. Wala na. Wala nang ibang paraan. Tumingin siya sa kanyang kapatid. At pagkatapos ay sa iPhone 14 Pro Max na hawak nito, ang nag-iisang natitirang mamahaling bagay na pag-aari nila. Paulo, akin na yung cellphone mo, sabi ni Marco. Ang boses ay paos. Para saan, kuya? Huwag mong sabihing isasanla mo. Buhay ko yan, nandyan lahat ng laro ko. Nagmamaktol si Paulo. Niyakap ng mahigpit ang telepono. Lumapit si Marco at puwersahang inagaw ang cellphone. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa nakikita dati. Gusto mong mamatay tayo sa gutom sa islang to o gusto mong umuwi? Akin na yan. Pagdating sa Maynila, papalitan ko. Umiyak si Paulo pero hindi na lumaban. Dinala ni Marco ang telepono sa isang sanglaan sa kanto. Dahil holiday season, sobrang barat ng mga sanglaan. Ang teleponong binili ng halos 80,000 ay tinawaran lang ng 15,000 pesos. Nagtiimbagang si Marco at tinanggap ang pera. Sa 15,000 pesos, ibinayad niya ang utang sa ina at sa doktor na umabot ng halos 5,000 pesos. Ang natirang 10,000 pesos ay para sa kanilang apat. Hindi pa rin sapat para sa plane ticket kahit yung pinakamura. Nagdesisyon si Marco na isugal ang natitira niyang dangal. Ginamit niya ang computer sa lobby ng inn, nag-log in sa kanyang company email, ang nag-iisang paraan ng komunikasyon na sa tingin niya ay hindi pa binablock ni Elena. O kung na-block man, siguradong babasahin pa rin ito dahil ugali niyang i-check ang trabaho. Nanginginig niyang tinipa ang mga salita, binubura, sinusulat ulit. Para kay Elena, alam kong nagkamali ako, patawarin mo sana ako. May sakit si mama at halos mamatay si JR kagabi dahil sa allergy. Na-stranded kami dito sa Palawan, wala ng pera at hindi makabili ng tiket pa uwi. Parang awa mo na. Sa ngalan ng 7 taon nating pagsasama, i-unlock mo na ang card o padalhan mo ko ng 20,000 pesos para makabili kami ng tiket sa ferry o bus. Pag uwi natin, susundin ko na lahat ng gusto mo. Nakikiusap ako, iligtas mo kami. Send. Umupo si Marco sa harap ng lumang computer, pigil ang hininga, naghihintay. 5 minuto, 10 minuto, kalahating oras ang lumipas. Ding! May bagong email. Bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Dali-dali niyang binuksan. Mula kay Elena Cruz. Ang email ay walang salita ng pag-alo, walang paninisi at lalong walang perang ipinadala. Tanging 2 linya ng malamig na mga salita at 2 kalakip na file. Gusto niyong umuwi? Lumangoy kayo, hindi ako ang salbabida ng pamilya nyo. At habang nandyan kayo, basahin nyo ng mabuti ang 2 dokumentong ito. Nanginginig na binuksan ni Marco ang unang file. Listahan ng gastusin ng pamilya sa loob ng 7 taon. Isang Excel sheet na sobrang detalyado. Itinala ni Elena ang lahat. Enero, pambili ng motor ni Paulo, 120,000. Galing sa kita ng botika, Mayo, pagpapaayos ng bahay sa probinsya, P300,000 pesos.
galing sa pinagbentahan ng alahas na bigay ng nanay ko. Buwan-buwan. Allowance ni Mama Susan, bayad sa kuryente, tubig, grocery, insurance para sa buong pamilya Cruz. Ang kabuang halaga na ginastos ni Elena para sa pamilya ni Marco sa loob ng 7 taon ay umabot sa halos 4 na milyong piso. Isang napakalaking halaga na kailanman ay hindi inakala ni Marco. Lagi niyang iniisip na ang sahod niyang 50,000 pesos ay malaki na at sapat na para sa lahat. Yun pala, isa lang siyang butil ng buhangin kumpara sa bundok ng pera na tahimik na inilalabas ni Elena. Binuksan ni Marco ang pangalawang file, annulment petition. Nakapirma na si Elena. Ang dahilan: financial abuse, irreconcilable differences, at pagpapabaya sa tungkulin bilang asawa at ama. Natulala si Marco at binitiwan ng mouse. Hindi nagbibiro si Elena. Matagal na niyang pinaghandaan ang paghihiwalay na ito. Naghihintay lang siya ng isang huling patak para umapaw ang lahat at ang biyaheng ito ang naging huling patak na iyon. Ano na anak? Nagpadala ba siya ng pera? Tanong ni Aling Susan nang makita si Marco na tulalang lumabas mula sa lobby. Umiling si Marco at ngumiti ng mapait, may luhang namumuo sa kanyang mga mata. Hindi po ma. Iniwan na niya ako. Iniwan na niya tayong lahat. Wala nang pag-asa. Sa natitirang 10,000 piso, hindi na sila makakaasa sa eroplano. Tanghali ng Enero 3, sinimula ng sosyal na pamilya ang kanilang kalbaryo pabalik sa Maynila. Sumakay sila ng van papunta sa pier. Bumili si Marco ng 4 na tiket para sa ferry papuntang Batangas. Siksikan ang ferry. Ang amoy ng langis ay humahalo sa amoy ng suka ng mga nahihilong pasahero. Si Aling Susan ay suka ng suka sa isang plastic bag. Si Paulo ay namumutla, tulala, nanghihinayang sa naibentang cellphone. Si JR ay iyak ng iyak dahil sa init at pagod. Si Marco, yakap-yakap ang anak. Ang kanyang branded na polo shirt ay gusot na gusot at puno ng dumi at pawis. Dumating sila sa Batangas kinagabihan, ngunit hindi pa tapos ang kanilang pagdurusa. Mula Batangas, kailangan pa nilang bumiyahe papuntang Maynila. Ang mga aircon bus ay matagal nang ubos. Napilitan silang sumakay sa isang ordinaryong bus, isang luma at sira-sirang bus na sikat sa pagsisiksik ng mga pasahero. Ang pamasahe ay 500 pesos bawat isa. Kinailangan ni Marco na gamitin ang natitirang pera. At naibenta pa niya ang kanyang branded na sapatos sa isang nag-aabang sa terminal sa murang halaga para lang makumpleto ang pamasahe. Isinuot niya ang isang pares ng tsinelas na nabili sa isang tindahan. Sa loob ng bus na iyon, parang sardinas ang mga tao. Napunta sila sa pinakalikurang upuan, katabi ng mabahong banyo. Si Aling Susan, ang babaeng napakaliniso sa katawan, ay nakaupo katabi ng mga sako ng manok. Si Paulo ay naipit sa gitna ng 2 lasing na malakas humilik. Ang gabing iyon, sa loob ng tumatalbog na bus, hindi natulog si Marco. Nakatingin siya sa madilim na bintana. Naalala ang itsura ni Elena sa airport. Ang paglakad nito papalayo mag-isa ngunit may dangal. Habang sila ngayon ay palutang-lutang sa isang lumulubog na barko na siya mismo ang bumutas. Tama si Elena. Gusto niyong umuwi, lumangoy kayo. At ang halaga ng aral na ito, babayaran niya ng buong buhay niya. Ang email ni Elena ay malinaw pa rin sa kanyang isipan, lalo na ang huling linya na hindi niya sinabi sa ina. Ipinadala ko na rin ang kopya ng listahang ito sa lahat ng kamag-anak niyo sa probinsya at sa mga katrabaho mo sa opisina. Para malaman ng lahat kung paano talaga nabubuhay ang isang huwarang asawa. Kinilabutan si Marco. Hindi lang asawa at pera ang nawala sa kanya. Malapit nang mawala pati ang kanyang dangal at karera. Ang bus na ito ay hindi siya inuuwi sa bahay, kundi dinadala siya sa isang kalyehong walang labasan. Ang Horizon Tower sa BGC ay naliligo sa sikat ng umaga. Ang mga residenteng mukhang mayayaman ay nagsisimula ng bumalik sa kanilang normal na buhay, nakabihis ng magaganda para sa mga party o naghahanda ng pumasok sa trabaho. Sa gitna ng malinis at mabangong lobby, ang pagdating ng 4 na taong mukhang dugyot at pagod ay ikinahunot ng noo at ikinatakip ng ilong ng lahat. Sila ang pamilya ni Marco. Pagkatapos ng halos 30 oras na paghihirap sa siksikang bus, nakarating na sila sa Maynila. Mula sa terminal,
Dahil wala na silang ni isang kusing para sa taxi, kinapala ni Marco ang mukha at tinawagan ng isang tauhan niya para ipakiusap na i-book siya ng Grab na babayaran na lang niya pagdating. Pagpasok sa lobby, ang receptionist na kilala sila ay muntik nang tumawag ng security sa pag-aakalang mga pulubi sila na nakapasok. Si Marco ay nakatsinelas na pudpod, ang pantalon ay lukot-lukot at puno ng kung ano-anong mansya at ang polo shirt niya ay bukas ang butones. Si Aling Susan ay gusot-gusot ang buhok, ang mukha ay abo sa kulay at nakaalalay kay Paulo. Si Paulo naman ay tulala. Habang si JR ay tulog sa balikat ng ama, kinakamot pa rin ang mga pantal. Huminto ang elevator sa 25th floor. Pagbukas pa lang ng pinto, sumugod si Marco papunta sa kanilang unit na para bang isang sugatang hayop na naghahanap ng lungga. Ang gusto lang niya ay maligo, humiga sa malambot na kama at matulog. Kalimutan ang nakakahiyang katotohanan. Inilagay ni Marco ang kanyang hinlalaki sa fingerprint sensor. Beep beep, umilaw ng pula. Invalid fingerprint. Please try again. Kumunot ang noo ni Marco. Pinunasan niya ang daliri sa pantalon at sinubukan ulit. Beep beep beep. Invalid fingerprint. Ano ba to? Bulong ni Marco. Bumibilis na ang tibok ng puso. Sinubukan niyang i-type ang password. Birthday niya mali. Anniversary nila mali. Birthday ni JR mali pa rin. Pagkatapos ng 5 maling pagsubok, umalingaw-ngaw ang isang malakas na alarma mula sa smart lock, gumising sa tahimik na hallway. Buksan mo to! Elena, kung nandiyan ka, buksan mo ang pinto. Nawala na sa sarili si Marco, kinakalampag ang makapal na pinto. Nang makita ni Aling Susan na hindi bumubukas ang pinto, ang gutom at pagod ay ginawa siyang desperado. Sumugod din siya at pinagahampas ang pinto, sumisigaw sa kanyang matinis na boses na ngayon ay tunog desperado. Hoy! Elena! Gusto mo ba kaming mamatay dito? Buksan mo to, bahay namin to, bakit mo nilak? Dahil sa ingay, nagsimulang bumukas ang mga pinto ng kanilang mga kapitbahay. Si Mrs. Santos sa tapat, na laging naiinggit sa masayang pamilya ni Marco, ang unang sumilip. Sunod si Mang Tonyo, ang presidente ng kanilang Homeowners Association. Naglabasan ang mga tao sa hallway, nagbubulungan. Diyos ko, si Mr. Cruz ba yan? Bakit ganyan ang itsura parang pulubi? Akala ko ba nagbakasyon sila sa Palawan? Bakit parang galing sa giyera? Ako, baka na-bankrupt na o nalulung sa sugal. Ang mga bulungan ay parang mga karayom na tumutusok sa wasak na dangal ni Marco. Lumingon siya at sinamaan ng tingin ng mga kapitbahay, pero hindi siya makapagsalita. Ang pinto ng kanilang unit ay nanatiling sarado. Biglang umilaw ng berde ang sensor ng lock. Narinig ang isang mahinang click. Bumukas ng kaunti ang pinto at lumabas si Elena. Kabaligtaran ng kanilang kahabag-habag na itsura, si Elena ay mukhang sariwa at masigla. Nakasuot siya ng isang eleganteng pulang bestida. Ang buhok ay maayos na nakapusod at ang mukha ay may magaang make-up na nagpapalabas ng kanyang talas at lamig. Ang amoy ng kanyang pabango ay nanaig sa amoy ng pawis at alikabok mula sa kanila. Ang iingay nyo. Nakakaistorbo kayo sa mga kapitbahay, kalmadong sabi ni Elena. Nakahalukip-kip, nakaharang sa pinto na parang walang balak na papasukin sila. Nautal, si Marco, itinuro ang asawa. Pinalitan mo ang lock? Itataboy mo kami sa sarili naming bahay? Bahay ko to, umalis ka dyan. Akmang susugod si Marco, pero itinaas ni Elena ang kanyang kamay. Ang talim ng kanyang tingin ay pumigil sa kanya. Tumingin siya diretso kay Marco, pagkatapos ay sa buong pamilya nito at malakas na nagsalita para marinig ng lahat ng tsismoso. Bahay mo? Marco, gising ka na ba? Etong bahay na to, nakasulat sa mga dokumento na 70% ng pera ay galing sa mga magulang ko at ang 30% ay galing sa mga botika ko. Magkano ang inambag mo dito bukod sa pangalan mong nakikisabit sa titulo para may maipagyabang ka? Biglang tumahimik ang mga bulungan. Lahat ay nakikinig. Si Aling Susan, nakita ang sitwasyon, ay sinimulan ang kanyang drama. Umupo siya sa sahig, umiiyak, at pinapalakpak ang kanyang mga hita. Tulungan niyo kami! Tingnan niyo ang manugang ko. Ninanakaw ang bahay. Pinapalayas niya ang matandang biyenan at ang apo niyang may sakit. Ngumisi si Elena. Hindi siya natinag.
Kumuha siya ng isang folder mula sa loob at inihagis sa harap ni Aling Susan. Walang utang na loob? Tingnan niyo to. Sa loob ng 7 taon, sino ang nagbayad para sa pagpapaayos ng bahay niyo sa probinsya? Sino ang nagbayad sa mga utang sa sugal ni Paulo? Sino ang bumuhay sa buong pamilyang ito mula pagkain hanggang damit? Namuhay kayo na parang mga linta, sinipsip ang dugo ko, at pagkatapos ay minaliit pa ako at tinawag na asong bantay. Ngayon, ayoko nang magbantay, malaya na kayo. Pagkatapos, lumingon siya kay Mang Tonyo. Mang Tonyo, saksi po kayo. Ang annulment petition ko ay naisampa ko na. Kumpleto po ako sa ebidensya. Hindi ko sila papapasukin para na rin sa kaligtasan ko at ng ari-arian ng mga magulang ko. Tumawag na po ako ng security. Sakto sa pagtatapos ng kanyang salita, 2 malaking security guard ang dumating. Mr. Cruz at pamilya, kailangan nyo na pong umalis sa hallway. Si Miss Elena po ang legal na may-ari ng unit at nag-request na huwag kayong papasukin. Nanggugulo po kayo dito, mariing sabi ng guard. Natigilan si Marco. Ang dangal ng isang lalaki. Ang reputasyon ng isang manager, lahat ay naglaho sa harap mismo ng kanyang bahay. Ang tingin ng mga kapitbahay ay hindi na tsismis, kundi pagkutya at awa. Elena, seryoso ka ba? Paano ang anak natin? Huling subok ni Marco, ginamit si JR bilang panangga. Tumingin si Elena sa anak. May bahid ng sakit sa kanyang mga mata, pero mabilis itong naging matatag. Yumuko siya. JR? Anak? Halika kay mommy. Nang makita ng bata ang ina, kumawala ito mula sa ama at tumakbo papunta sa yakap ni Elena, humahagulgol. Niyakap ni Elena ang anak, binuhat ito, at tumalikod kay Marco. Ang anak ko, ako ang mag-aalaga. Kayo, umalis na kayo. Ang mga gamit nyo, naipadala ko na sa probinsya. Huwag nyo na akong hahanapin. Blag! Sumara ang pinto sa harap mismo ng mukha ni Marco. Isang malamig at pinal na pagtanggi. Nang makita ni Aling Susan na sarado na ang pinto, alam niyang tapos na ang lahat. Dumilat ang kanyang mga mata, umungol at nawalan ng malay. Hindi alam kung totoo o peke, pero wala nang may pakialam. Si Paulo ay nakasandal sa pader, putlang-putla. Si Marco ay naiwang mag-isa sa hallway, nakatingin sa nakasaradong pinto, habang naririnig ang boses ng security. Sir, sumama na po kayo sa amin palabas. Kundi mapipilitan po kaming gumamit ng puwersa. Ang nasa harap ni Marco ngayon ay hindi na isang tahanan, kundi isang pader na kailanman ay hindi na niya malalagpasan. Ang katotohanan ay malinaw na. Kung wala si Elena, wala siyang kwenta. Hapon ng Disyembre 28, sa mismong